all of us, many of us, or most of us, I think naniniwala na ito ay malaking pagsasayang ng pera ng taong bayan, yung ginagawa nito. Yung investigasyon na ito gagastos ng 2.3 billion pesos to investigate misuse of funds of 125 million pesos. Di ba dapat kung gagastos ka ng 2.3, dapat ang hinahabol mo 2.3 billion, ang hinahabol mo at least mga 1.2, 1.3 trillion. Ano? So, alam niyo na kung sino yung mga nagsipagnakaw ng ganong kalaking pera sa taong bayan. Nung nakarang linggo, sabi ko sa inyo, expect another boring hearing dito sa Senado. And that is exactly what we got. Ito po si Attorney Michael Perario, pag-usapan natin itong summary of what happened in the Senate kanina. Well, just as I said last week, asahan ninyo na magiging boring itong presentation na muli ng prosecution because they will be harping on the same issues. Ang issue po dito muli ay yun na naman po ang video ni VP Sara Duterte. And again, as in the case of the first witness, they wasted a lot of time, slowly ang presentation ng prosecution, pati yung kanyang mga question. Nakakaantok na sa tagal, na pag-deliver ng question. But basically, it's about the same, that proving that the video exists. Tapos, nagpasok sila, naggawa na ng mga legal conclusion niya itong si Attorney Lontok, of which he is not actually competent to make. Nagsasabi na siya na ang mga deklarasyon na yan ay may kaakibat na criminal liability, which they weren't able to prove as of yet. So what have they proven as of today? Well, basically, hindi pa tapos yung depensa in cross-examining the witness. But so far, again, as in the case of Kalilong, ang strategy ng depensa dito is to prove yung bias and malicious intent in conducting the investigation. At nung hinimay-himay na nga yung mga ebidensya, makikita dito na ang daming inconsistencies ng mga affidavits, yung mga sagot ni Lontok, halos parang hindi niya kabisado yung mga affidavit na inattach niya, na may pare-parehong mga errors, yung documents niya, may mga, sabi niya, typo errors. But so many things are indicative of the fact na minadali nila itong preparasyon na ito ng result ng investigations against VP Sara Duterte at hindi nila nasuri ng maigi yung mga dokumento. Halos parang walang effort, parang pro forma. Yan, pwede na yan, isampa nyo na yan or ilabas nyo na yung report na yan tungkol dito sa investigation. Kita nyo parang express yung pagpapalabas nila ng resulta ng kanilang investigation just to prove na meron ngang liability daw si VP Sara Duterte. But yung cross-examination niya kanina and even yung pagtatanong ng mga senador kagaya ni Senator Alan Peter Cayetano, disclosed the fact na they did not conduct an investigation on the supposed threats against Sara Duterte. There were no validated reports insofar as on mai-testify nitong testigo to, nung huling dalawang testigo ng prosecution. There was indeed someone that was contracted to by VP Sara para patayin di umano ang presidente, kanyang may bahay at si Romualdez. All of that, sinasabi nila hindi sila may hawak ng impormasyon na yan. So who has it? Si Matibag? Probably, most likely nito, wala pang nakukuhang testigo na tatayo na parang kunyari siya naman yung nakontrata ni VP Sara para i-execute yung di umanong pagpatay na nagagawin. And kung ganun man ang mangyari, hindi na bago yun. Sanay na tayo doon sa ganun. But here is something that all of the people must think about. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong tignan ang investigasyon na ito, yung Senate proceedings na ito, independent of the flood control issues. They are related. They are connected. And here's the connection. Nung iimbestigahan si VP Sara, apparently parang ang bilis-bilis ng NBI to come up with a resolution on this, a result of the investigation, at parang basta mailabas na lang na kunyari may investigasyon, mayroong resulta yung kanilang investigasyon. Kaya nga sali-saliwa yung kanilang mga dokumento. Nag-exert talaga sila ng effort to figure out kung totoo daw, di umano, yung banta na ito ni VP Sara Duterte. Pero as of the moment, kahit na wala pa silang mga malinaw na mga na ebidensya, they filed the case for grave threats
against the Vice President. The NBI did, through the Department of Justice. Now, 18 Marines came out in the open. May 18 marinong nagsalita, nagsiwalat ng mga kwento ukol sa kung paano sila ginamit upang nakawin ang bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng bayan. Anong resulta ng investigasyon ng NBI? Wala. Ang totoo, ang ginawa pa nila nang lumabas itong 18 na nagtestigo na ito para magsiwalat ng katiwalian, ang unang ginawa ng NBI ay ipatawag sila at alamin kung ano ang kanilang motibo. Nag-background check sa kanila at it appears that ang ginawa ay more like of an effort to discredit the 18 Marines rather than to find out kung totoo na meron ngang nakawan na nangyari sa ating pamahalaan. At alam naman ng lahat na meron talagang nakawan kasi si BBM mismo ang nagsabi. Diba? Sabi niya, mahiya naman kayo. So eto na yung 18 nagsasalita. Pero bakit ganun ang treatment? Pero eventually, ginamit naman nila itong some of the statements of the 18 Marines doon sa kasong isasampa nila kay Romualdez. But how about the rest? Yung mga iba pang binanggit na mga nagsitanggap ng mga maleta. Some of them are sitting as senators. Nakaupo pa dito sa impeachment court. Pero walang investigasyon na inilabas tungkol dito ang NBI. At dyan, makikita nyo, sabi ko sa inyo, ang pinaka-importante na mga detalye dito ay nakukuha nyo doon sa mga tanong na hindi naitanong. Doon sa mga bagay na hindi nasabi o sinasabi. And this is what is clear now sa mga sambayan ng Pilipino. I mean, all of us, many of us, or most of us, I think naniniwala na ito ay malaking pagsasayang ng pera ng taong bayan, yung ginagawa nito. Yung investigasyon na ito gagastos ng 2.3 billion pesos to investigate misuse of funds of 125 million pesos. Di ba dapat, kung gagastos ka ng 2.3, dapat ang hinahabol mo, 2.3 billion, ang hinahabol mo, at least mga 1.2, 1.3 trillion. Ano? So, alam niyo na kung sino yung mga nagsipagnakaw ng ganong kalaking pera sa taong bayan. Pero why are we spending more to look after or go after supposed wastage of money that only costs around 125 million? Because it's not about the money. It's about the position. It's about VP Sara. Ito ay tungkol sa kanya, ma-impeach siya para ma-prevent na siya ay makatakbo muli. At the very least, itong investigasyon na ito, malito yung mga Pilipino, ma-focus tayo dito sa impeachment, makakalimutan ninyo na pinagnakawan kayo ng trilyon-trilyon. Kasama pala ako doon sa pinagnakawan ng trilyon-trilyong piso, 1.2, 1.3 trillion pesos. And according to the account naman ng mga ex-Marines, it's about 800 plus, 805 billion pesos na total delivery ng mga kickbacks. That's how much money is lost at ninakaw talaga sa atin. At gusto nila, makakalimutan nyo yan. Kasi nakafocus tayong lahat dito sa impeachment. That's why we will be saying hanggang ngayon, mangungulit tayo, maniningil tayo, kung totoo kayong seryoso sa investigasyon na yan, nasaan ang kaso kay Bersamin na binanggit din ni Ping Lacson, nasaan yung 65 na mga contractors, nasaan yung 15 na mga favored kontratista na kumorner ng lahat ng mga project na ito. Nasaan ang kaso laban kina Sandro Marcos? Nasaan ang mga kaso kina Tulfo? Yung sa ACT-CIS, marami pang mga congressman na kumuha at kumupong ng mga kontrata sa flood control. Kami ay patuloy na magtatanong. Hindi kami papasok dito sa usapin ninyo ng impeachment kasi alam naman namin na ito ay panlilito lang. At ang nangyayari lang nito, actually, ini-expose ninyo lalo inyong sarili sa mga kasinungalingang inyong inilalatag sa taong bayan. Hindi na naniniwala ang mga iskumbro sa inyo sapagkat kami patuloy kaming nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral sapagkat alam naming lahat, mahirap makialam ng taong walang alam. God. Ayan na nga. Day 4 ng impeachment trial at unti-unti nang nagkakabukingan.
Akala kasi ng prosecution, nakuha na nila ang gintong ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Pero pagdating sa Senate floor, sobrang epic fail. Imbis na matibay na kaso, mukhang nag-internal collapse ang sarili nilang diskarte sa tindi ng mga palpak at hirit nila. Mga kababayan, here's my POV sa Day 4, July 13, 2026 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mariing pinabulaanan ng defense team yung nakakatawang chismis na nag-contract daw ng hitman si VP Sara. Isinalang sa cross-examination si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Ang ending, imbis na matitibay na resibo ang ilatag, doon na lumabas ang sunod-sunod na sablay ng prosecution, mga kababayan. Una, ang ghost hitman. Nag-akusa silang may kinontratang assassin si VP Sara bago ang press conference. Pero nung pigain ng depensa kung nasaan ang pagkakakilanlan, ebidensya, o kahit malang pirma na sinasabi nilang hitman, wala. As in zero. Purong speculation at kwentong kotsero lang pala. Pangalawa, sabog na dokumento. Dito ko na lang talaga matatawa. Ang hawak nilang investigative affidavits at records, puno ng substantive errors. Sablay ang mga petsa ng dokumento, magulo at mali-mali ang mga docket numbers. Pangatlo, mismong senador umalma. Dahil sa sobrang gulo ng papeles ng prosecution, maging sila Senator Judges Amy Marcos at Raffy Tulfo, hindi napigilang mapailing at questionin ang kredibilidad ng NBI. Napilitan tuloy magdahilan ang prosecution, mga babayan, na clerical errors at typo lang daw yun. Nakakatawa na lang isipin, di ba? Paano mo gagamiting basihan para i-impeach ang isang vice-presidente ang mga dokumentong parang minadaling i-rush na homework? Kulang na lang, mga babayan, bagsakan sila ng F grade sa dami ng depekto. Bagsak kayo sa akin, 65 yung grade nyo. Chares. Siyempre, hindi pa pahuli ang pinaka-epic na eksena ng araw na ito kay House Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan. Akala kasi ng marami, Cebuano siya, mga babayan. Akala ko rin. Pero bigla ba namang nagwaray-waray habang kinakausap ang testigo? Kaya ayun, sinalpak agad siya ng objection ni Attorney Livin Luwan ng defense team dahil hindi siya maintindihan. Pero ang mas matindi, ang palusot ni Attorney Ligutan, noong sitahin siya, ang depensa niya, mga kababayan, sabi niya, ang wikang Filipino naman daw ay encompasses all languages and dialects ng bansa. So doon siya lalong nagmukhang ewan, no? Educate muna natin konti si Attorney Ligutan, ha? Attorney Ligutan, ano ba talaga ang wikang Filipino po? The legal and linguistic definition. May malaking pagkakaiba po ang Filipino bilang isang pambansang wika sa maling paniniwala na ito ay koleksyon lang ng lahat ng dialekto po. Ayon sa Article 14, Section 6 ng 1987 Philippine Constitution. Na-remember ko pa, shout out sa mga Filipino majors dyan. Ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino. Noong 1937 po, Tagalog ang naging basihan ng pambansang wika. Noong 1959, tinawag itong Pilipino upang bigyan ito ng pambansang pagkakakilanlan. Ngunit noong 1987 po, opisyal itong binuo bilang Filipino. Isang buhay at inklusibong wika na bukas sa pag-absorb ng mga salita mula sa iba't ibang katutubong wika. Tulad ng Waray po, Cebuano, Ilocano, at maging ang mga dayuhang wika po tulad ng Espanyol at Ingles. So ang Filipino po ay isang lingua franca. Ito ang wikang ginagamit ng mga Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon para magkaunawaan po. So what's the difference po between the academic language versus vernacular? Dito nagkaroon ng malaking pagkakamali ang prosecution sa loob ng Senado, mga kababayan. Ang wikang ginagamit sa kalsada o sa casual na kwentuhan ay iba sa akademikong Filipino. Ang akademikong Filipino po ay ang antas ng wika na ginagamit sa mga seryosong larangan tulad ng edukasyon, law, government, korte, at research. Ito ay sumusunod sa mga opisyal na tuntunin, balarila or grammar, at ortografiya na itinakda ng komisyon sa wikang Filipino. At sa loob ng isang legal na proseso tulad ng isang impeachment trial, mga kababayan, ang inasahang wika ay formal. Kapag sinabing Filipino po ang gagamitin sa korte, ito ay tumutukoy sa pambansang wika na nauunawaan ng buong bansa, hindi ang particular na regional na wika ng isang probinsya. Maliban na lang kung may official na interpreter, mga kababayan. So ano po ba ang pinakamalaking sablay? Wika or language versus dialecto or dialect? Noong idinimpensa ng prosecution, specifically na Attorney Ligutan, na ang Filipino ay sabi niya, mga kababayan, encompasses all languages and dialects. Ipinakita niya ang isang karaniwang pagkakamali na hindi dapat ginagawa ng isang abogado sa isang mataas na korte, mga kababayan. Ang Waray, Cebuano, Ilocano ay mga wika, languages, no? Hindi dialekto. Sa linguistika, mga kababayan, ang wika or language ay may sariling sistema ng tunog o ponolohiya, sariling balarila
o gramatika, sariling bokabularyo, at hindi basta-basta naiintindihan ng isang nagsasalita ng ibang wika, not mutually intelligible. Ang Tagalog at Waray, mga kababayan, ay dalawang magkaibang wika po. Ang isang purong Tagalog ay hindi maiintindihan ang isang nag-aaway na Waray kung hindi niya ito pag-aaralan. Ang dialekto po o dialect naman ay variety lang ng isang particular na wika batay sa rehiyon. For example, mga kababayan, ang Tagalog Maynila, Tagalog Batangas, at Tagalog Bulacan ay mga dialekto ng wikang Tagalog. Ang Waray Samar, Waray Leyte, ay mga dialekto ng wikang Waray. Kung susundin ang lohikang iyon, mga kababayan, maaari na ring magsalita ng Chabacano, Tausog o Ivatan ang sinumang abogado sa Senate floor nang walang paunang abiso o translation na magdudulot lang ng kaguluhan at pagkaantala sa paghahanap ng hustisya, mga kababayan. So, Attorney Ligutan, basic rule sa wikang Filipino po, ang Waray at Cebuano ay hindi dialects, kundi mga buong wika po. At sa ilalim ng rules ng impeachment court, English at Filipino lang ang opisyal na lingwahe. Hindi pwedeng mag-imbento po ng sariling lingwistika sa Senado para lang pagtakpan ng isang malaking sablay, no? So hindi pwedeng gumawa ng sariling patakaran sa loob ng Senado para lang magpabida o mag-flex ng lingwahe. Si Presiding Officer Cheese Escudero ay napilitang paalalahanan sila na sumunod sa rules ng korte, mga kababayan. Isang malaking sampal sa prosecution na pati simpleng batas sa wika at protocol ay hindi alam. Ang biglang pagwaray sa korte ng walang translation, mga kababayan, ay paglabag sa protocol. At ang pagtawag dito na dialekto lang ng Filipino ay isang malaking kamangmangan sa akademikong Filipino. O, ayan. Yan yung lecture ko sa iyo, Attorney Ligutan. Attorney! Now, let's continue. Tapos, dito na bumanat ng husto si Attorney Mark Benluan para ilantad ang matinding institutional bias at double standard ng NBI, mga kababayan. Ang galing ng prosecution, di ba? Pagdating sa mga naging pahayag ni VP Sara, ang bilis nilang mag-imbento ng kaso. Pero nung tinanong sila ng depensa tungkol sa sarili nilang Cybercrime Division, inamin ng NBI na hindi man lang daw nila ma-validate o maimbestigahan yung mga totoong banta sa buhay at seguridad ng mismong Vice Presidente. Sila lang ang pwede, mga kababayan. Pero si VP Sara, bawal, no? Bawal mag-alala sa sariling kaligtasan. Eh di ba? Kaya naman, mga kababayan, pilit ding ipiniliwanag ng depensa ang totoong context ng Operation Romanov. Yung mga binitawang salita ng VP, hindi krimen yun, kundi natural na reaksyon ng isang nag-aalalang ina at leader na pumuprotekta sa kanyang pamilya laban sa mga totoong masasamang plano na ayaw namang imbestigahan ng NBI. So, matapos ang mahigit 6 na oras ng tapatan, mga kababayan, humirit na si Senator Judge Mig Zubiri ng adjournment dahil halatang pagod na at walang mapatunayan ang kabilang panig. Tutuloy ang bakbakan ngayong Martes, July 14, at abangan natin ang pagsupina sa mga susunod na testigo sa July 20. Malinaw ang resibo ng Day 4, mga kababayan. Hindi uubra ang lutong, hilaw, at pinapanigang investigasyon laban sa leader na pinagkakatiwalaan ng milyon-milyong Pilipino. At sa mundong puno ng ingay at politika, mga kababayan, kung saan ang mga salita ay madalas baluktutin at gawa ng peking naratibo para magpabagsak ng kapwa, may isang unshakable na katotohanan tayong pinanghawakan. Paalala sa atin sa Lucas chapter 12, verse 2. Galit na naman ang mga anti-30 dyan. It stays there, mga kababayan. For there is nothing covered that shall not be revealed. Walang natatago na hindi maihahayag. Neither hid that shall not be known. At walang nalilihim na hindi maihahayag. So, kahit anong galing ng pagmamanipula at kahit kaano pilitin ng mga makalupang institusyon na maghanap ng butas gamit ang maling argumento at sablay na dokumento, lumalabas at lumalabas pa rin ang katotohanan kapag hilaw at may pagkiling ang motibo, mga babayan. Ang mga maling accusation ay parang bahay na gawa sa buhangin. Isang hampas lang ng totoong hustisya, guguho at guguho rin ito sa sarili nitong mga depekto. Manatili tayong nakatayo sa tama, mga kababayan, at may takot sa Diyos dahil sa huli, ang kanyang perpektong hustisya, mga kababayan, ay laging mananaig. Maraming salamat.